Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Ralph, isang paring Kanusyano, at ikinagagalak ko po na makilakbay sa inyong lahat sa ating ginagawang 40 Days of Giving, a Lenten journey with Canossian Youth. Kadalasan, kapag meron tayong bagong kakilala o na-meet natin, ang pinakauna natin tinatanong ang kanyang pangalan. What is your name? Come te llamas sa Espanyol. Come te chiami sa wikang Italiano. Unsa imong ngaran sa Cebuano? Anong pangalan mo sa wikang Filipino? Sa pamamagitan ng pagtatanong ng pangalan, nais nating magkaroon ng komunikasyon, ng koneksyon sa taong nakilala natin. At gayon din, nais nating buksan ang ating sarili sa Kanya upang dumaloy ang komunikasyon sa pamamagitan ng pagtatanong ng Kanyang pangalan. Mula sa lumang tipan sa aklat ng Exodo, ito rin ang tanong ni Moises sa Panginoon Diyos. Anong itatawag namin sa iyo? Anong pangalan mo? At ang sagot ng Diyos, ako'y si Ako nga. Ako'y si Ako nga ay isang buo na pangungusap na para baga nagsasabi na ang Diyos ay buo, ganap, kumpleto, walang labis, walang kulang. Sinasabi ng Diyos na ako'y buo sapagkat ako'y kasama ninyo, malapit ako sa inyo, at ang aking presensya ay inyong mararamdaman. Kaya naman ngayong panahon ng Kwaresma, sa ating paglalakbay, ito rin ang tila baga hamon para sa atin upang palalimin natin ang ating pagkaakilala sa ating sarili, sa ating Diyos, at gayon din sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pagkilala natin sa ating sarili ay nagbubukas ng daan upang makita natin, ma-appreciate natin ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kaya ang hamon para sa atin mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma ay ihanda ang ating mga puso hanggang sa pagsapit ng dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ano pat ito isang paglalakbay ng pagkilala sa ating sarili, sa ating Diyos, at gayon din upang mabuksan ang ating komunikasyon sa bawat isa. Kaya ang pagkilala sa ating sarili ay maaring magpabanal. Ang sabi nga, ang holiness ay isang wholeness. Kung nais nating maging banal, dapat tayo ay maging buo. At hindi baga ito rin ang panawagan na ating simbahan na tayong lahat ay mamuhay sa kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal, buo, holiness, wholeness. At nang sa gayon, mapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Sa panahon ngayon, mga kapatid, marahil obserbahan natin, bagamat ang komunikasyon ay moderno, bagamat ang pamamaraan ng pakikipagtalastasan ay mabilis, pero marami pa rin sandali na hindi natin nauunawaan kung ano ating nakikita, nababasa, naririnig. Kung minsan, malayo ito sa katotohanan. Sa kabila ng modernong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan, marami pa rin mga tinatawag nating fake news sapagkat kulang sa pagkilala sa sarili. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo, una, na palalimin ang ating pagkilala sa ating sarili. Nang sa gayon, makita rin natin ang mga biyaya, talento, dunong na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At ito'y ating maibahagi sa ating kapwa. Gayon din naman, ang pagkilala sa sarili ay isa ring daan upang makita natin ang misyon na nais ng Diyos
para sa atin. Sapagkat kung kilala natin ating sarili, may malalim tayong ugnayan sa Diyos. Ang misyon na ipinagkaloob sa atin ay nagkakaroon ng bunga at ang unang bunga nito ay biyaya. Biyaya sapagkat tayo ay magiging daluyan ng biyaya. At gayon din, ikalawa nito ay ang kaligayahan. Ano pa't ipinagdiriwang natin ngayon? Ang dakilang taon ng yubileo ng pag-asa na para bagang sinasabi sa atin na sa kabila ng lahat ng ito, meron pa rin dahilan upang maging masaya at umasa sa biyaya ng Diyos. Upang mapalalim natin ang ating pagninilay, nais ko kayong bigyan ng mga guide questions. Una, ano yung pangkasalukuyang estado ng iyong pagkilala sa Diyos? Paano ko siya nakikilala? Ano ang inyong label, sabihin natin, ng relasyon sa Panginoon? Ikalawa, ngayong panahon ng Kwaresma, sa papaanong pamamaraan, sa isang praktikal na pamamaraan ko, mapapalalim ang aking pagkilala sa sarili, sa Diyos, at gayon din upang mapalalim ang aking pakikitungo sa Kanya. Nawa mga kapatid, ngayong panahon na ito, na ating paghahanda para sa Pasko, ng pagkabuhay ng Panginoon, lumalim sa atin ang Kanyang biyaya at makilala natin ang Panginoon at makita natin siya sa ikabuturan ng ating mga puso.